Sa Biblia, sinabi ng Panginoong Diyos ang ganito, Henesis 9 at 11, At aking pagtitibayin ang aking tipan sa inyo, ni hindi ko na lilipulin ang lahat ng laman sa pamamagitan ng tubig ng baha, ni hindi na magkakaroon pa ng bahang gigiba sa lupa. Panoorin at pakinggan naman ang puno ni Rizalito Ocampo. Pero, isipin nyo, dumadami tuloy ang ating form. Nagagalit kayo sa opisina. Pati mga taga-opisina, kinakalaban ng ibang mga manggagawa. Pagka nag-uulat sa akin, kagalit. Saan nyo gusto-gusto paano ating gagawin sa iglesia? Kayo maghahari sa iglesia? Hindi. Tamaan kayo ng kidlat at kulog bago mangyari yan. Kaya sabi ko sa Diyos, napakarami ho namang dapat bahaing manggagawa. Bakit hindi mo siyang binaha? Para malipol ang mga tampalasang taong ito. Nadaig pa ang kasalanan ni Judas, iisang metro ay pinagkanulo. Iisang nagkanulo sa panahon ni Kristo. Pero ngayon, lahat ng manggagawa nagkakaisa, ipagkanulo Diyos. Pansinin, sabi ng Diyos, hindi na niya babahain ang lupa para lipulin ang tao. Balit, sabi ng puno ng Iglesia ni Kristo, bakit hindi pa raw bahain ang mga tao ito? Sino ang anti-Diyos? Ginoong Ocampo. Kristoryano, anti-Kristo, walang nakalato! Ngunit sino nga ba ang antikristo o kalaban ni Kristo kung Biblia ang ating tatanungin? Sa Juan 10:30 hanggang 34 ay maliwanag na sinasabi ang ganito, Ako at ang Ama ay iisa. Nagsidampot uli ng mga bato ang mga Hudyo upang siya'y batuhin. Sinagot sila ni Jesus, Maraming mabubuting gawa na mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin sa mga gawang yaon ang ipinapato ninyo sa akin? Sinagot siya ng mga Hudyo, Hindi dahil sa mabuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamumusong. At sapagkat ikaw, bagaman ikaw ay tao, ay nagpapakunwari kang Diyos. Sinagot sila ni Jesus, Hindi ba nasusulat sa inyong kautusan aking sinabi? Kayo'y mga Diyos? Maliwanag dito kung sino ang Antikristo o ang mga taong kalaban ng Panginoong Hesukristo. Ito'y ang mga tao na bumabato sa Kanya at matagumpay na nakapagpako sa Kanya sa krus. Sa makatuwid bagay, ang mga taong pumatay sa Kanya. Ngunit kapansin-pansin na kung kaya nila pinatay si Jesus ay hindi dahil sa anumang gawa na ginawa ng Panginoon na hindi nila nagustuhan, kundi sa kanilang paniniwala na si Kristo daw kasi ay tao, pero nagpapakunwari lang Diyos. Maliwanag na ang nag-udyok sa mga taong kaaway ni Kristo kaya nila ito pinatay, ay dahil ang pagkakilala nila kay Kristo, si Kristo daw ay tao, at ito ang paniniwala ng mga taong antikristo. Tao po pagkakilala ng Iglesia ni Kristo sa ating Panginoong Hesukristo sapagkat gayon ang pagpapakilala ni Kristo mismo sa kanyang sarili. Hindi talaga maitatanggi sa pamamagitan ng mga pangyayari ay makikilala kung sino ang tunay na antikristo kagaya ng isang ito. Pagmasdang mabuti kung papaano pinasasama sa mga tao kahit ang Panginoong Hesukristo na mismo. Saan daw mababasa yung ibong magdaragok? Opo, dahil sa sinasabing ibong magdaragok, meron ba sa Biblia niyan? Abay, ang ating Panginoong Kristo hindi dagok lang eh. Ano pong ginawa niya noong? Paano kung nasa lupa pa Alam siya? itong punong palamura. Doon sa Juan, di ba kapitulo 2 ng Juan? Mhm. Inambalos pa nga ng Panginoong Kristo yung Opo. mga lumapastangan sa templo ng Panginoong Diyos. Walang mababasa kailanman na nanghambalos ng tao ang Panginoong Kristo. Ngunit wala na ngang pangingiming inakusahan ng manggagawa ni Manalo na si Kristo raw ay nanghambalos ng tao. Mga kababayang taga-subaybay, sa pananaw po ninyo, sino ang tunay na antikristo? At upang ating ganap na makilala pa kung sino nga ang totoong sa demonyo, ang antidiyos, ang antikristo,
ay pansinin ang sabi ng Panginoong Kristo sa Juan 8, talatang 44. Kayo'y sa inyong amang diablo, at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao, buhat pa ng una, at hindi nananatili sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya, sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. Kanino nga kaya tunay na lalapat ang tanda ng Antikristo sa talatang ito? Sa makatwid bagay, ang mga tunay na kampo ng demonyo. Pansinin ang dalawang pangunahing ginagawa na ibig ng demonyo. Ang gawain ng mga ito ay ang magsinungaling at pumatay ng tao. Mabuti itanong natin kay Carey kung sino ang mga kampo ng demonyo na Antikristo. Sino ba talaga ang merong heinous crime? Hindi ba kayo ang may heinous crime? Yung 5 estudyante ng PUP na pinalutang ninyo sa Ilog Pasig, ha? Oh. Sino ang may heinous crime? Hindi ba yung vigilantes ng iglesia ni Cain na pumugot sa ulo ng kanilang kalaban? Yan eh. Nakadyaryo yung mga yan eh. Gusto mo dagdagan ko, Paul? Natatandaan mo ba? Yung mga nang hold up noon, 1999, sa 7-Eleven, sa isang drugstore, sa isang restaurant na pumatay pa nga sila, sa isang reporter ng Channel 4. Hindi ba taga Ramos Tarlac yan? Kaya kong patunayan, ang dalawa sa mga yan, miyembro ng iglesia ni Cain. Sabihin mo lang sa programa mo, patunayan mo, Ray, Ismael, ang akusasyon mo, at patutunayan ko yan sa inyo. Yung nakawan sa Clark Air Base, ng mga kotse, mga office supplies, mga iba't ibang mga mahalagang kasangkapan. Sabihin mo sa programa mo, Paul, patunayan mo, Ismael, patutunayan ko sa inyo yan. Magtago na kayo. Sino ba itong si Rosita Trillanes? Dating miyembro po ito ng Iglesia ni Manalo na nagreklamo na siya raw ay nirape ng isang mataas na pinuno dyan sa... Ano, Paul? Gusto mo ba na talakayin natin ito? Saka yung iba pa? Si Ginoong Ramos nga ayaw eh. Alam na alam niya na kapag tinalakay niya yan mas malaking damage ang pupunta sa inyong iglesia eh. At kung sa pagsisinungaling, sino naman kaya ang branded na sa gawaing ito? Ito po, binigay sa amin nung anak ng may-ari na isinangla. Si Mr. Pablo Samonte, yung kanyang anak, nagsadya sa atin eh. Opo. Wala po akong binigay na papel sa kanila. Pinagkatiwala ko mga papeles ko sa kaibigan ko dahil sabi niya, papabasa niya sa attorney dahil hindi ako marunong bumasa. Yung pala, nakakuha sila ng mga papeles ko. Hindi ako nagbibitaw ng papeles sa kanila dahil hindi naman ako nagbalik na sa kanila.